Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga G! Good morning po sa inyong lahat dyan at sa inyo kung saan ka magpalop ng ating mundo. Good morning, good noon, good afternoon, good evening at syempre po, bago kayo matulog, kung gabi po sa inyo dyan, ay pakiusap lang po. Pwede nyo mang panoorin dito ang ating short 15-minute na episode ng ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. Maraming salamat talaga sa inyong full support. At kahit po ay kayo pagod at iba dyan ay kakagising lang, ay nagawa niyo po itong gawing alarm clock niyo na si G, ang ating makulit na poging-poging iguana. Alright, so continue natin yung ating lecture. Kasi nag-lecture po tayo nakakahapon ng isang araw pa. Paulit-ulit lang naman pero syempre reminders na reminders kasi kailangan kong i-push at encourage po kayo na sundin yung ating mga lectures dahil po ito ay very effective po. Alright, so nakainom na po ba kayo ng inyong apple cider and raw honey and water? Kung hindi pa po, ay gawa na po kayo. So paano po gawin yan? Ay kumuha kayo ng isang tasang maligamgam na tubig. Siyempre, yung yung drinkable na tubig yan, di ba mga masters? And then, nagyan nyo po ng apple cider vinegar with the mother. Alam niyo ba yan? Kung ano yan, ang sinasabi ko. So, maraming brands po yan. Isa sa mga brands po na highly ko na recommend is ang Bragg's apple cider vinegar with the mother. Kailangan po nating inumin yan, ang ating apple cider vinegar with the mother dahil po ito yun, very importante po yun sa ating katawan. Kailangan po ay proper yung ating timing. Ang importante dyan ay 1 hour before ka kumain ng breakfast ay uminom na tayo. So 1 hour na yan is immediately pagkagising po natin para at least hindi na tayo mag-aaksaya ng oras. So 1 cup of warm water, isang tasa po is usually mga 180 cc yan. So maliit po yung tasa sa baso. Yung baso po is 250 ml po yan. 1/4 ng 1 litro po yun yung isang baso. So 1 cup po ay maliit lang yan. Medyo maliit-liit lang ng konti sa baso. So isang tasa and then hindi po mainit hindi talagang mainit. Warm water lang. And then 2 kutsara ng apple cider vinegar with the mother. So yung with the mother po, makikita po yun yan sa label ng inyong apple cider with the mother. Kung tingnan niyo po sa ilalim ng bote, ay cloudy po yan. So yung cloudiness niyan, yan ang the mother. May linagay po sila dyan, may mga processes po silang ginawa dyan para mag-fuse ang the mother sa apple cider vinegar. So yan po ang probiotics na po yan at maganda po yun sa katawan natin, sa tiyan natin. And then, hanap kayo ng yung natural, organic, raw honey. So kung meron po kayong source na local, kung saan po tayo nakatira, kung saan po yung ating city, kung saan po ng bating probinsya, yan yung honey na hanapin nyo. Bakit? Kasi po yung honey, ay natural honey po is made by, processed by the ano yan, siyempre, by the bees, mga bubuyog. So mga bubuyog, nag-on na po yung kanyang humidifier. So yung bubuyog po, syempre from one flower to another flower, transfer po yan sila ng pollens. So yung pollens po, alam niyo yung pollens, yan yung mga syempre mag-fertilize ng mga bulaklak, yan, transfer sila sa mga female to male or male to female. Hindi ko na po alam yung mga process na, kalimutan ko na po yan. Pero basically po, yan po ay yung ating mga bees, mga bubuyog po ay very busy po yan sila sa pag-transport at mag-fertilize ng ating mga flowers or plants or mga fruits. Yan. So sila po ay, 'di ba, tayo din po ay may mga problema din po tayo sa allergies, 'di ba? Sino ba sa inyo diyan yung every time na mag-change ang weather, alam ko marami tayo diyan, especially sa Japan, 'di ba? So kasi in Japan ay marami talagang flowers.
So ito po yung pinaka-secret secret weapon natin para slowly natin ma-combat o maaway mapawala sa ating system ang mga allergies sa pollens. So yung gagamitin mong honey, raw honey, is kung saang lugar ka po nakatira kasi yung pollens na kinikerry ng bees natin, ng ating ginagamit ng mga tinatransport ng mga bees natin ay nandun na yan mismo sa raw honey na gagamitin mo. So kung yung raw honey na gagamitin mo, ay iti-take mo, nakasama sa apple cider, ay nagkikarry ng pollens na yan, ay slowly po ay mapapasok mo sa system mo at ma-acknowledge po yan ng ating immune system. So pag na-acknowledge ng immune system natin yan, hindi po yan, tawag dyan, ay magde-develop siya ng army or antigen or sabi nating pag na-acknowledge siya, pag alam niya na ito pala yung pollen na hindi ko na allergy ako. So yung ating red blood cells, white blood cells pala ay magfo-form yan ng immunity at slowly ay magiging mag-a-adapt na po yan at eventually po ay hindi ka na maging allergic sa ganyang pollen or sa ganyang allergens. So we're not just talking about pollens at we're talking about allergens din po. So syempre mga bees natin, palipad-lipad yan. Kung minsan may mga allergens or may mga other stuff na present sa air, so yun po ay na mai-introduce din sa katawan natin. So sa Western medicine po ay pag allergy ka sa isang bagay, ay sinasabihan ka na never take it again or avoid that. Pero sa Oriental medicine naman po ay meron tayong tinatawag na desensitization. So ang ay, patay tayo dyan. Desensitization ay yung katawan natin ay pinapa-expose natin sa mga allergic substances na konti-konti lang po, small, one step at a time lang po. So halimbawa, allergic ka sa itlog, ayun, yung iba, ginagawa ay pinapapahid yung itlog sa balat hanggang sa hindi ka maging allergic sa balat. And then after that ay pinapalapit na po sa mukha, ayun, yung itlog at saka sa bibig, and then eventually po ay pwede mo na siyang malagay sa bungang masubo, pero hindi pa pwedeng inunukin. So eventually po ay as the process goes ay pwede ka na makakain ng itlog dahil po naka-adjust yung katawan mo. So pwede yan, desensitization process po yan. Ang haba, parang hindi ako makaka-pronounce. Okay, so katulad din po sa mga nanliligaw po sa inyo. Sample lang yan, sample. Para medyo matawa naman kayo. Makarelate din po kayo. Halimbawa, meron nanliligaw sa iyo na sabi mo, ubod ng kapangitan. Diba? Kasi super ganda ka naman. Pangit lang po yung nanliligaw sa iyo. Pero araw-arawin ka kaya ng manliligaw mo. Araw-arawin ka kayang haranahin at bisitahan at kausapin or textan or tawagan. O halimbawa, umabot ng 3 buwan na palagi kanyang kinukulit. Isang araw po ay nawala po siya, hindi po siya nagparamdam. Ano kaya gagawin mo? Di ba? So na-desensitize ka na po sa kanya. Hindi ka na po tawag diyan. Although nakukulitan ka sa kanya, pero hahanapin mo na siya kasi hindi na siya present sa system mo. Pag hinahanap mo na siya, baka pala, na-inlove ka na pala sa kanya. Hala. Pag na-inlove ka na sa kanya, yun, ikaw na mismo yung maghahanap. Patay tayo dyan. Parang nababaliw ka na, nasaan na siya? Hindi ko na nakita, uy, saan ka na? PM, saan ka na? PM me. Or baka ikaw na yung maghahanap ng paraan para ihanapin siya, di ba? So mga examples lang yan po, mga masters, mga ka-G. Pero I hope na gets niyo yung point ko na constant exposure to your allergen can create can create an environment na matatanggap mo na rin po siya.
So, kung meron kang allergic substances dyan, pwede mong slowly introduce. So, hanap-hanap din po kayo ng mga articles sa Google. Pero hindi naman lahat na nasa internet ay tama. Pero yun yung pong advice ko. Slowly or surely. So, ano lang muna, dapat nyo lang po or introduce nyo po sa katawan nyo para mawala po yung mga allergens nyo. At syempre, para maiwas yung hypersensitivity or maiwas po yung super na, yung anong allergy talaga. At uminom po tayo ng tubig. Damihin niyo po yung tubig. Ifa-flush out talaga natin yung mga toxins. Mga masters and mga ka-G, kahit po yung iba dyan, ayaw uminom ng tubig dahil walang lasa. Balang araw po, ayun, ma-realize nyo rin po yung importance ng tubig. Ang tubig po ay very importante po sa katawan natin. Tandaan nyo, almost 75 to 90% ng ating katawan po ay tubig. Kaya yung tubig po ay siya po yung nag-liquefy at gumagawang hindi dry ang katawan natin. So, we need to have at least 6 to 8 glasses of liquids every day. One glass is 250 ml. So, more or less, 1.5 liters to 2 liters of water every day. And ang problema po dyan ay most of the time is more on juice po tayo, more on coffee, more on tea, more on beverages. Ang mas malala po dyan is more on soda po kayo or more on soft drinks. So, as much as possible po mga masters at mga ka-G, palitan na po natin yung mga habits natin na ganyan ha. Kailangan talaga water tayo kasi yung water is very important. So, and then also try to avoid drinking during your meals. So, halimbawa, yung pagkagising mo, uminom ka muna ng apple cider, raw honey, and warm water. And then maghintay ka or pwede ka pang uminom ng isang tasa ng tea. Yung tea na walang caffeine. So avoid nyo muna yung green tea at saka yung black tea sa umaga. So di ba ganyan? 1 cup ang apple cider, raw honey, and tea. Isang cup din ng tea. And then maghintay po kayo ng 1 hour. And then 1 hour na yan, pwede nga maligo, magluto, or kung anong gagawin nyo. And then kumain po kayo ng breakfast. 6 o'clock yung tubig or yung tea, apple cider, and then 7 to 8 is the time for breakfast. And then after nyan, during the meals, wag mo nang uminom ng tubig or any liquids, kape, juice, water, chocolate, or kahit soup, wag muna. Nguyain at lunukin mo ng mabuting pagkain. Then wait for 1 hour and then doon po kayo uminom ng tubig. After 1 hour pa po. Okay? Bakit? Kasi yung enzymes mo nawawalang bisa pag uminom po tayo habang kumakain. And then after that, count mo naman after 1 hour, mga around 10, pwede ka pang uminom ng isang basong tubig na naman. And then 11 o'clock, inuminom naman isang basong o pwede namang uminom ulit ng tea, hot tea. Or kung gusto niyo mong uminom ulit ng apple cider vinegar and raw honey and warm water, pwede. Pero maghintay na naman ng 1 hour, and 12 o'clock to 2, that's the time for your lunch. So lunch, ay nguyain na pagkain, at lunukin at mag-spend ng time, huwag talagang mabilisan, huwag uminom habang kumakain. And then after that, 1 hour after, mga around 2 to 3, pwede namang uminom ng tubig ulit. And as much as possible po, avoid niyo po yung cold drinks. Yun po yung importante. Kasi yung cold drinks po ay nagkakos ng constriction. So, ang lahat ng kinakain mo ay bibilog-bilog po yan at titigas kapag malamig yung iniinom mo. Lalo na pag kumain ka ng oily foods. Pag kumain ka ng oily foods, ayun, magkukos ng bilog-bilog yan at magsisebo yung oil sa loob ng katawan mo, lalo na sa digestive system mo. And eventually po, pag marami kang lipids or fats sa katawan mo or oils, ay mapupunta din yan sa mga kaugat-ugatan natin. Alright, so 1 hour before your dinner, you can have another cup of hot tea or you can have another cup of apple cider and raw honey and wait 1 hour. Wag mo nang uminom habang kumakain. Let's say 5 to 7 to 8, that's the best time for dinner. And then after that, at 9 o'clock, the last drink, you can have a cup of hot tea or water. And then after that, lang last dinner natin is supposed to be before 8. And 10 o'clock, pwede namang higa po tayo para matulog. So yun na po yung importante mga masters and mga haji. Hindi na po tayo tatagal at lumampas na naman tayo sa ating 15 minutes, ang bilis ng oras. At maraming salamat po sa inyong love and support. I hope na naintindihan niyo po yung aking tinuturo at aking sinishare po sa inyo.
This is your Master Worm and your G. God is great. Yahoo!